Good evening sa akong mga kaigsuonan, mga kahigalaan sa kahanginan. Ako ang nagdala sa pangalan nga Knowledge Spread by Sir Boots. So tawagan lang ko ninyo og Sir Boots dinhi. Dala na ko ang pagka magtutudlo og retired na ko karon. So ako ordinaryo na lang ko nga tao, ordinary nga mamamayan. Nga kanunay nagapaminaw sa dagan sa panahon labi na sa natad sa politika og sige lang ko og enjoy sa mga vlogs no sa mga batikan nga mga vloggers, parehas ni Banatbay no, parehas ni kanang BMR no, si Bisdak, si Badong Aratilis. Namin ako sila, labi na kang General Macanas sa iyang mga vlog nga very informative. Napoy mga vlogs nga mga sa mga ordinaryong mga tao kay balo manggid mi og unsa ang piki, unsa lang ang pagdaot no sa dagan. Kay dinhi man ko sa Cotabato sa Mindanao, diri sa Mindanao grabe ang influence ni Duterte dinhi tungod kay ang pagdala man gud niya labi na permiro sa Davao City nindot kayo og naka-influensya gud siya siguro sa uban ganing ang mga mayor sa dinhi sa Mindanao. Basta kay magsunod sa iyang style nindot jud kayo. So usa ko sa DDS nya abi ninyo nabudol pud ko kay sa una siyempre ato amang yung kanang DDS diehard supporter, diehard Duterte supporter. Ang mayon gay kog DDS diehard no Duterte supporter. Nganong diehard man? Tungod kay si Duterte na itinod nga malasakit sa tao. Unya wala may makita nga corruption sa iya ha. Dili man siya perfect. Pero igo na nga mahalon siya sa mga tao sa iyang pagka sa iyang personality no as leader. Igo na gid nga mahalon siya sa mga tao ang iyang gipakita nga character. Kinsabay dili magmura, kung masuko na magmura man gyud. Kay kung magkatawa lang gyapon ka bisag nasuko ka nya giabusuhan na ka, there is something in you. There is something wrong in you kung makatawa lang gyapon ka bisag giabusuhan na ka. Labi na leader, halimbawa mayor, unya nanay pang-abuso, nanay, siyempre ang kriminalidad kung insakto ka mayor, imo gyud nang i-check no, imo gyud nang i-check ang kriminalidad mo na nga ang influence ni Tatay Digong din sa Mindanao na nasa height nga di na halos mawala sa mong kasing-kasing mo nga si Tatay Digong among gibasihan kung unsay napod say mga parte sa among desisyon kay sa tanan nakita mo gud namo nga nindot gud siya nga leader. Mo na kayon ko ang gibuodol kay tungod sa iyang influensya si
Inday Sara nga iyang anak nanay connection sa among kasing-kasing, no? As Duterte. Pero nagkataon nga nagkonflikto kay si Duterte wala niya gi campaign si BBM. Di naman siya pwede magpresidente. Di si Sara na nga mo ang gihangad yun nga magpresidente, nga mo puli sa iya. Siya. Nya sa dagan sa panahon kay si Sara nagigalain man sa kang BBM. Frustration nga mo ang nagibati primero. Pero at the same time, naka-realize pod mi nga mas maipod siguro nga tagaan og chance. Dagan kay mga vloggers press nila ni Banat Bay, and sorry nga i-mention ako si Banat Bay nga na kuan, no, ako nag against siya ato ang muguta kang BBM, dagan man siya mga vlogs ana, no, kay dito na sila kang isko. Naka-realize ko karon nga mas nindot pa tong si isko siguro kay si Sara nag-vice president man siya, pero tungod man gud ni Sara as Duterte nisunod lang gyud pod mi siya, kay basig ang iyang wisdom tama. Nagkataon man karon nga dili man day tama. Opposite ang nahitabo. Muna ko nagmahay si Sara karon, inday Sara nga nagig-align siya kang BBM. Kami perti pod ming mahaya nga giboto namo si BBM. So tinuod lang gyud. So kung moingon sila nga daghan pa silang mga BBM karon, I don't agree sa side ni BBM. Kaya ang kanang mga nabudol daghan kaayo. Ang 31 million nga nagboto siya, ha? I don't think nga existing pa na karon, because I am one of that. And there are many individuals nga mga tao, no, mga Pilipino nga parehas nako. So wala na karon, but we remain on the side of Duterte kang Sara gani sa dagan sa pangitabo karon. Nasubo mi kaayo kay sa Quadcom, sa investigation, right man na, you know, sa Quadcom o na mandate nila as kanang ang sanay pangalan sa ilang mandate nga mag-oversee, no, nga magtanaw, no, sa mag-investigate in aid of legislation mo na ilang kuan. Pero tanaw na ko na murag naabuso na, nagigamit na siya for political reason. Ang nasabta na mo gyud sa una pa lang, sa wala pa karon pa man ko nag-vlog o political vlog, nasabta na mo na daan nga kana political kuan jud na siya, politically inspired, no, nga kuan jud, no, irukon ba si Sara kay potential nga maging presidente. Daghan kay nga gipanguting kay nga bisan ang Quadcom dili na ilang trabaho nila, bisan ang trabaho sa kuha, exclusive nga trabaho sa kuha as provided in the Constitution, nga mag-audit. Di mo na sa
kung Quadcom nya dagan kayong mga resource person gipang contempt kay naalagay sila contempt power, no, nya gipang contempt in taon. Kami na pod mi malipay ana, kami mga ordinary Filipino, ordinary citizen, wala mi malipay anang gibuhat nila. Labaw ming wala malipay anang ilang impeachment complaint. So may impeach ninyo ana, ansaman mo diya sa Quadcom nga ang COA mismo nag-clear man kang Sara. Quadcom mas taas pa mo sa COA in terms of auditing expertise. Mutana lang na ako. Are you above the COA in terms of auditing expertise? Kung may pamumo-audit unta, tuwa na mo sa COA. So kani mo ning atong isgutan si Inday Sara cleared naman sa COA. Even ang ombudsman wala na niya hatagig panahon ng mag-investigate kay it's a futile exercise. So, kasapot ang tama ang kuan ang si ombudsman na Martires. So anita kang Sara. So si Inday Sara nagtubag lang sa iyang part. Wala bitaw na siya magtingog-tingog sa una. Napasa sa DepEd. Daghan na hinon kayong revelation nga iyang gikuan kay inyo mga sakit. So nakahibalo na mi unsay dagan ninyo diha. So kani ang problema diha, inyong investigate tanan ang gastos ni Sara, Inday Sara. Confidential fund, 125 million lang. How about your confidential fund? Mga Quadcom. How about the confidential fund of the President? Why are you silent about that? And other heads of agencies sa ato ang bureaucracy. Why are you silent also on them? Why do you exhaust your effort on Sara Duterte alone? That alone will lead us to a conclusion nga inyo ragong turuson si Sara, Inday Sara. Kay gusto niyo nga di siya ma-president. And why don't you like this woman to be president? Nga naaman saya ang qualities nga may mong mayong presidente. Naka-istorya ko ba? Na ako'y na-istorya. Di lang ako isulti ang pangalan. Nga mas kurap daw si Duterte. Kung ano man. Kaya ang mga gastos niya sa confidential fund si Sara Duterte
Wala man gani ang mga pangalan nga sa resibo sa confidential fund niya. O di man existing ang mga pangalan niya. Ilaron man ninyo. Confidential man. Naglihok as asset. Bayaran ang information. Halimbawa, ikaw asset, adto ka sa baluarte sa kalaban, may bawan yung pangalan, makuli pa ka. Simple logic. Because of your safety. Bisan kinsa man maggamit og asset. So ulan nimo, tagaan nimo, bayaran nimo ang information hatag sa imo. Aron makabalik siya og makatiktik sa mga buhat sa kalaban. Dili ka i-reveal ang pangalan. Anong ilaron pa man ninyo mi ana? Na simple lang man kayo na. So, kung ipang-reveal ng mga pangalan, daghang kayong mamatay. Okay. Nya, gusto mo, I'm sorry to say, dagan man tag mga leftist. Ano yung mga leftist lagi? Di na may kasabot ani kay ang mga maayo lang man tong mudapig sa ila nya musugot lag mga matay ang Pilipino basta kay sila matuman nila ang ilahang ambisyon nga mo kay gusto man na sila nga mo rule mo rin sa atong panggobyerno. Ay just ko in town unya i-check ang mga nahimon ni Duterte gingan lang EJK bisan mga bisan mga legitimate operation ihulog sa EJK bisan mga kriminal gipang dakop unya kumusukol mamatay EJK gihapon. Kami mga ordinary nga citizen kasabot mi ana unya diya sa kongreso perting buta na pero sa bukid mamamatay tao. Nya kana si Sara Duterte kung si Duterte dili gusto ana ug mo nay among gibiliban sa iya ha kay tinuod yun sila nga leader nya si Inday Sara all out ang among support. Hello Madam Sara, karon pa lang yun ko ng istorya but nadismaya man mi sa imo sa una tungod kay nag vice president lang ka pero okay lang. Naot nga karon di namin mo idismaya. Mulaban na gid ta ma'am. Mulaban na gid ta karon. And kami sa among pamilya kung naamay di mo sunod pero sunod tanan kung pwede black vote me no straight vote me sa linyang Duterte PDP me supporters so maminaw lang mi aning mga dagan sa panahon but support ng pod mi kung naay mga movement nga sa street peaceful
about rally, bisan layo me pero in spirit mo join me for the good of the nation, for the good sa in support of the truth, and in support for the good of all. O nakita namo nga walay laing makadala sa goodness sa amo ang mga yanong mga katauhan kundi ang mga Duterte lang. And that's why sa line up ni Tatay Digong sa PDP, naaman diha po'y daghan nga mga attorney. Si Attorney Marcolita, salamat kayo sa pag-align sa Duterte sa PDP. Si Pastor Kibuloy sa political, guwapo gid kayo ang iyang kuan, nindot kayo siya. So mo na ako ang mga pamalandong karon, no, dinhi sa ato ang channel. Nagapin na lang po ko og vlog kay sige lang kog paminaw sa mga vlogging. Kuan man kaayo ang kuan mainstream media. Silent man kaayo labi na kong mga kaayuhan sa mga Duterte, yung negative. So mo na lang na siya, no. Dinhi lang mo balik lang ko sunod po. This is my first time. Salamat kayo. Paki-like lang, paki-share, paki-hit sa bell button, paki-subscribe. Bye-bye.